lang. Sa huling araw ng kampanya, mga kandidato para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, tinodo ang panliligaw ng boto. AFP at PNP, nasa pinakamataas na alerto na. Mga tanggapan ng COMELEC 24 oras ng operasyon. Kapitana ng isang barangay sa Bacnotan, La Union, pinaril at napatay sa loob mismo ng kanyang bahay. Bagong bagyong Katring, pumasok na sa bansa. 72 taong gulang na lalaking taga Iloilo, agaw eksena sa mga pista sa Kabisayaan. Manny Pacquiao, humataw sa huling araw ng kanyang training bago tumulak pa Amerika para sa laban nila ni Antonio Margarito. Mga aso, rumampasot ang iba't ibang national costumes. At Lanzones Festival sa Camiguin, dinayo ng ilang Kapuso stars. Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Sa Lunes na po ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, ang pulisya at militar naka-full alert na bilang paghahanda. At sa huling araw ng kampanya ngayong araw, todo sa panunuyo ng mga botante ang mga kandidato. Nakatutok si Claire Delfin. Mga latang ginawang tambol, mga kariton, paradang minsay nagpapabigat ng trapiko. Ilan lang yan sa mga ginamit ng mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections sa kanilang kampanya. Ang iba kulang daw sa budget, kaya simpleng house-to-house na lang ang ginawa. Ang mga botante naman may kanya-kanyang pananaw. Pag mga ganyan, simple lang, hindi yung bunggahan. Kasi pera-pera nangyayari. Ano yung hinahanap mo? Yung honest, ma'am, honest. Kailangan ng honest na serbisyo para umunlad yung barangay namin. Kung handa na ang mga kandidato at botante, gayon din daw ang mga sundalong magbabantay sa seguridad sa eleksyon. Noong Setyembre pa naka-activate ang Task Force Hope o Honest, Orderly, Peaceful Elections ng militar. Kaya handang-handa na raw ito para sa eleksyon sa Lunes na sa tingin nito'y mas mahirap daw bantayan kesa sa national elections noong Mayo. Intense yung political rivalry at saka napakarami ng barangays. So mas maraming dapat forces na ide-deploy mo which we do not have in luxury. Simula kaninang alas 12 ng madaling araw, naka-red alert na ang AFP. Kaninang alas 8 naman ng umaga, itinaas ang full alert status ng PNP. Partikular na tututukan ng mga sundalo at pulis ang mga hotspots sa ARMM, Bicol, Cordillera at Ilocos. Kumpara noong 2007, mas mababa ang bilang ng mga election-related violent incident o ERVI sa taong ito. Mahigit 500 naman ang nahuli dahil sa paglabag sa gun ban. Claire Delfin, nakatutok 24 oras. Maging sa ilang probinsya, puspusan na rin ang paghahanda para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sinimula ng ipamahagi ang mga balota at ballot box sa Zamboanga City. Gayon din ang iba pang election paraphernalia tulad ng indelible ink at tally sheets. Ang mga gurong tatayong Board of Election Tellers o BET nag-fill out na ng appointment papers. Ang Zamboanga Police naman, handa na rin daw magbantay sa paligid ng mga polling precincts sa eleksyon sa Lunes. Tututukan din daw nila ang paghahatid ng mga election paraphernalia sa mga liblib at islang barangay. Meron na na-hire na gagamitin natin ng mga pump boats papunta doon sa island barangays. Matapos naman ang final briefing para sa mga guro at poll watchers sa Kidapawan North, Cotabato, bukas sisimula ng ihatid sa malalayong barangay ang mga ballot box at election paraphernalia. Naperwisyo man ang Bagyong Juan, ang Kawayan City sa Isabela, puspusan na rin ang paghahanda roon para sa barangay at SK elections. Nakahanda na rin daw ang mga generator set para sa mga barangay sa lungsod na maaaring mawala ng kuryente sa Lunes. Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Pati mga guro inihanda na para sa mabigat na trabaho ng pagbabantay sa eleksyon sa Lunes bilang miyembro ng Board of Election Tellers. Ang ilan sumailalim sa libreng medical check-up. Nakatutok si Sherry Ann Torres.
350 guro ang una na kinabang sa libreng medical check-up sa kanila sa ilalim ng Republic Act 4670 o ang Magna Carta for Public School Teachers. Meron tayong tinatawag na emotional tension. O, doon may emotional daw situation na yun ay sa ano na yun, sa puso. Kaya timely. Kasi yung mga kumakandidatong mataas ang pressure niyan BP, ECG, at saka cholesterol examination. Susunod daw ang Caloocan, Malabon at Pampanga. Pero konti lang daw ito kumpara sa mahigit 500,000 guro sa bansa. Sa ngayon, random lang daw na pinipili ang mga lugar kung saan isasagawa ito at kung sino-sino ang makikinabang. Madaming teachers ang mga may hypertension at saka may mga diabetes din. No? Siguro sa lifestyle na rin nila. Sinimulan na rin ng mga guro ng Malinta Elementary School ang pag-aayos ng mga silid-aralang gagawing presinto sa Lunes. Handa na rin ang gagamiting tally sheets. Ang mga sulatan, lalagyan ng folder pantakip sa botante habang bumoboto. Mas kampante raw ang mga guro ngayon dahil hatid sundo na sila sa bahay at binabantayan ang seguridad. Paalala nila bumoto ng maaga, magdala ng COMELEC ID o anumang identification card. Huwag nang hintayin yung 2:30, 3 o'clock. Bumoto ng maaga para sa ganon kung mayroong problema, mai-address agad. Dapat lang yung ID, yung may pirma nila. Oo. Hindi po pwede yun kasi paano natin mapapatunayan na sila talaga yung tao na may dala na yun. Sherian Torres, Nakatutok, 24 oras. Simula po sa araw na ito, 24 oras na po ang operasyon ng matanggapan ng COMELEC at lahat ng mga ulat galing sa mga field office ng komisyon sa COMELEC Command Center sa Intramuros babagsak. At nakatutok doon live si Lay Alves. Lay? Tiya pinag-aaralan pa rin ng COMELEC kung kailangang ipostpone ang barangay at SK elections sa ilan pang lugar na sinalanta ng bagyo. Maliban sa ilang lugar sa Batanes, Mountain Province at Abra, nakamonitor din ng komisyon sa mga barangay ng Salumage, Tablang at San Isidro sa Paniki, Tarlac na baha pa rin hanggang ngayon. We are closely monitoring the situation. As you know, another storm system is coming in. Although we've been told that it will not make landfall, still we are in close coordination with the NDRRMC and through them, of course, Pag-asa. Maaaring ipostpone ng eleksyon sa ilang lugar sa araw mismo ng eleksyon kung kailangan. Pero bukod sa mga lugar na nabanggit, all systems go raw ang eleksyon sa Lunes. Ang command center sa COMELEC abala sa monitoring ng delivery ng election supply sa buong bansa. Accessible naman at saka ongoing yung shipment and deployment natin ng mga official ballots and other accountable funds. Alas 12:01 ng hating gabi mamaya ang liquor ban hanggang 12:01 sa Martes. Bawal magbenta, bumili at uminom ng alcoholic drinks. Pwera na lamang sa mga establishmentong accredited ng Department of Tourism. Hanggang 1 taong pagkakulong, multa at disqualification from public office ang parusa sa mga lalabag. Dahil huling araw ng kampanya, kanya-kanyang gimmick ang mga kandidato. Umaasa ang COMELEC na magiging mataas ang voter turnout ngayong taon. Ito, pinaka-importante sa lahat, bumoto tayo. Ang barangay elections pangkaraniwan mababa ang turnout. Kaya naman, yung mababang turnout na yan, maiko-connect mo yan directly sa kalidad ng serbisyong natatanggap natin sa barangay. Sakaling may tanong o sumbong ang publiko sa COMELEC, maaaring tumawag sa mga hotline ng komisyon sa 527-1892 o 525-9335. Ang iba po ay naka-flash sa inyong TV screen. At sa araw ng botohan, tiyaking malinaw ang mga isusulat na pangalan sa balota. Pia? Maraming salamat, Lay Alves. Pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression sa Pacific Ocean. Pinangalanan itong Tropical Depression Katring. Kaugnay niyan makakasama natin ngayong gabi si Ginoong Chris Perez, weather forecaster ng Pag-asa. Magandang gabi po, Mang Chris, si Jiggy Manikad po ito. Magandang gabi naman, Jiggy. Tuloy na nga pumasok ang Tropical Depression kaninang alas 2 ng hapon sa ating area of responsibility at binigyan po natin ng local name na Katring. At kanina alas 4 ng hapon, ito naman ay tinataya nating nasa layong 1,320 kilometro silangan ng gitnang Luzon. Taglay ni Katring ang pinakamalakas na hangin na umabot ng hanggang 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna nito at inaasahan po natin kikilos pa Kanluran, Timog Kanluran sa bilis naman na 15 kilometro bawat oras.
sa ngayon ay hindi pa natin to inaasahan na magkakaroon ng direktang epekto sa lagay ng panahon ng ating bansa sa susunod na 24 oras sapagkat may kalayuan pa rin po ito dito sa landmass ng ating bansa. Subalit patuloy po yung pagmamonitor natin sa nabanggit na bagyo at ang susunod nating severe weather bulletin ay papalabas mamayang alas 11 ng gabi. Sa inyo pong pagtaya, meron po bang chance ang mag-landfall ang bagyo? At kung magla-landfall po ito, kailan po? Sa ngayon ay majority ng mga forecast model, ang pinapakita po nitong pagkilos ay posible itong patuloy na kumilos pakanluran, timog-kanluran sa susunod na 24 na oras. At ang mangyayari naman, beyond the 24-hour period, 48 up to 72, ay kikilos naman to pakanluran, hilagang kanluran. Yun po yung initial scenario na inaasahan natin. Subalit, kapag nagtuloy-tuloy naman yung ganitong forecast scenario, 24 hours, 48 hours, and 72 hours, hindi pa rin po natin inaasahan na tuluyan tatama ng anumang bahagi ng ating bansa ang bagyong si Catherine. Subalit, napakaaga pa po, napakalaki pa po ng lead time ng forecast natin, kaya patuloy po tayong magmonitor at kung ano man pong pagbabago, ay patuloy po tayong magpro-provide ng update sa general public. Ginoong Perez, magandang gabi, si Pia Arcangel po ito. Ipapakita rin po namin sa inyo yung obserbasyon ng ibang weather agencies tungkol naman sa galaw nitong bagyo. Ito po kasi yung obserbasyon ng Joint Typhoon Warning Center, Tropical Storm Risk at ng Hong Kong Observatory. Ito po yun kasi pare-pareho po nilang na-observe na hindi tatama ng Pilipinas nga ang bagyo at sa halip ay liliko papuntang Okinawa, Japan. So ito rin po yung obserbasyon ng Pag-asa. Opo, actually, kung mapapansin po natin, kasi yun nga po yung nababanggit natin habang lumalaki po yung lead time ng forecast, mas lumilit po yung chance na mangyari ang isang senaryo. So the best we can do is yung pag-issue nga, this is the forecast natin within the next 2 to 3 days. At gaya nga po na nabanggit nila, posible itong lumihis, mag-recurve towards the southern island of Japan. Pero sa ngayon po, ito yung muna yung panghahawakan natin ng forecast for this time only. Kaya patuloy po tayo mag-provide ng 6-hourly or 12-hourly weather bulletin. Maaari pa pong magbago itong senaryo nito sa mga darating na araw habang nagmo-monitor po tayo kay Catherine. Alright, at kung mag-landfall man ang bagyo o hindi, makaka-apekto pa rin po ba ito sa atin? Posible po yan, no? Kung ganitong senaryo, habang papalapit po, posibleng yung ilang areas dito sa western section ng Southern Luzon at Visayas ay maapektuhan ng bagyong si Catherine. Magiging depende po yan sa kung patuloy ba itong lalakas or yung extent ng rain clouds dito ay lalawak ba, yung rain bands. Sa ngayon ay nasa tropical depression intensity pa rin po ito at marami pa pong pwedeng mangyari within the next 24 to 48 hours. Lagi po natin tandaan, habang nasa dagat pa po ang isang bagyo, ay patuloy pa rin po or malaki pa rin yung chance na lumakas ito sa mga darating na araw. Alright, maraming salamat. Abangan namin ang iba pang updates mula sa Pag-asa. Si Ginoong Chris Perez po, weather forecaster ng Pag-asa. Update naman po tayo sa naiwang bakas ng Super Typhoon 1 sa mahigit 20 probinsya sa Luzon. Sa pinakauling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 26 ang patay, 29 ang sugatan at 4 ang nawawala. Mahigit 300,000 pamilya o mahigit 1,2 milyong tao ang apektado ng bagyo. Halos 10,000 pamilyang inilikas. Mahigit 8 bilyong pisong naitalang pinsala sa agrikultura at mahigit 87 milyong piso naman sa infrastruktura. Tuloy po ang pagpapadala ng ating mga Youth Scooper na mainiwang pinsala ng Super Typhoon 1 at sa maletratong ipinadala ni Youth Scooper Ronald Balaba, lubog pa rin sa baha ang Barangay Santa Ines sa Paniki, Tarlac at maging ang mga kalapit na barangay. Hirap daw ang mga residente roon at ang litrato naman ng nasirang paaralan sa Maconacon, Isabela ang ipinadala ni Youth Scooper Shemi Kureg. Nakunan daw ito ng kaibigan niyang si Youth Scooper Lloyd John Tarun. Pinakagrabe ang Maconacon sa mga bayan sa Isabela na sinalanta ng Bagyong Juan. At sa darating namang barangay at sangguniang kabataan election sa Lunes, maaari rin kayong makibahagi sa pagbabantay. At kung may napansin kayong irregularidad o paglabag o mga kwento ng kabayanihan para sa ligtas at maayos na eleksyon, maaari po kayong magpadala ng video o letrato, mag-log on lang sa www.uscoop.tv. At para naman magpadala ng text at MMS, i-text ng scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Susunod! Isang kapitana sa La Union patay matapos barilin sa loob mismo ng kanyang bahay. Manny Pacquiao tinapos ng ensayo sa Pilipinas at biyaheng Amerika na mamaya para sa laban nila ni Antonio Margarito. Kapuso Stars nakisaya sa pagdiriwang ng Lanzones Festival sa Camiguin.
at lalaking pinintahan ang buong katawan, kinagigiliwan sa mga pista sa Kabisayaan. Tutok na dito sa 24 Oras.